May ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap. Ginoo, nais po naming makita si Jesus. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito, ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan man ako naroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig yun ng mga taong naroon kaya't sinabi nila, Humulog! Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na yun ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Sinagot siya ng mga tao. My dear brothers and sisters in Christ, ito ang tunay na larawan ng tunay na sakripisyo ni Jesus. Jesus had to die to pay the penalty of our sins, to show His power over death. His resurrection shows He has eternal life because He is God, and He can give the same eternal life to all who believes in Him. We must be committed to Christ because we hate our lives by comparison. Hindi ibig sabihin na gusto nating mamatay o maging careless tayo sa buhay na ibinigay ng Diyos, na dapat tayo ay handang mamatay para lang maitaas ang Diyos. Dapat mawala sa atin ang self-centeredness. To set aside our striving for advantage, security, pleasure, at mapaglingkuran natin ang Diyos na walang alinlangan. Hindi na tayo ang kumokontrol sa ating buhay, kundi ang ating Panginoon. Kaya nga pinamagatan kong, Wake up, church, awaken our commitment to God. Let us pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito dahil ipinaalala mo sa amin at muling gigisingin ang aming commitment namin, Panginoon, para sa inyo. Alam namin, Lord, na ang aming tungkulin bilang isang inyong mga anak, Panginoon, is to commit our lives para sa inyo, Panginoon. Kung papaano kayo, Panginoon, nag-alay ng inyong buhay, ganun din kami, Panginoon. Kaya, Lord, pangunahan niyo po kami sa oras na ito at malaman namin ng buong puso ang commitment namin bilang isang servant para sa inyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, in verse 26, Jesus' message is for everyone and not for Jews only. He said, whoever serves me must follow me. Jesus welcomes the sincere seekers. Mga kapatid, welcome tayong lahat sa sincere seeker.
Kaya nga, lagi kong pinapanalangin na kapag tayo ay papasok ng simbahan, alisin muna natin yung mga burden sa ating mga puso. Alisin muna natin yung mga pagsubok, yung mga hindrances sa ating mga utak. So para pag nag-serve tayo kay Lord, katulad ng sinabi ni Doc Camille kaganina, 100% ang paglilingkod natin sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. In verse 27, Jesus knew his crucifixion ahead of time and would have to take the sins of the world on himself. At mahihiwalay siya sa Ama. We call this an obedience. Whatever our Father asks, we should do this, we should do His will and bring glory to His name. Kailangan, mga kapatid, mamatay si Jesus. Dahil maliban sa mahulog ang bunga sa puno at mamatay, hindi tayo muling mabubuhay. Nang sa ganon, siya ay mabubuhay at ganon din ang naniniwala sa Kanya at sa handang ialay ang kanyang buhay para sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, wake up church! Wake up church! Gisingin natin ang ating commitment sa Panginoon. Tanungin niyo yung katabi niyo, kamusta yung commitment mo sa Panginoon? Mga kapatid, commitment is a state or quality of being dedicated to a cause or activity. An engagement or obligation that restricts freedom of action. So it's high time to wake up our church on our personal commitment to God. Mga kapatid, napakadaming example ng ating Panginoon kung paano nag-commit ang mga tao nung unang panahon. Like Ruth. Si Ruth, iniwan niya yung kanyang sariling bayan o yung sarili niyang mga tao at bumalik siya sa bayan ni Naomi. Itinuring niya si Naomi na tunay na pamilya. Even Daniel, nangako siya sa Diyos sa kanyang murang edad na hindi siya kakain ng maruming pagkain kahit saan at ipinangako niya ang kanyang sarili na mananalangin at mag-aayuno gaya ng utos ng Diyos. Si John the Baptist, ganap na nakatuon sa Diyos, walang takot na sirain ang pangangalunya ng mga hari. At ito ang dahilan ng pagbuwis niya ng kanyang buhay. Si Stephen, handang mamatay para sa pangangalap ng Ebanghelyo. Even Pablo and Bernabe, nakulong dahil sa kanilang pangako sa Diyos at sa pangangaral ng mabuting balita ng biyaya. Si Paul, inuusig niya yung mga Kristiyano. Nang makilala niya si Jesus, siya ay nagbago at yung pagbabago niya ay mas lumakas ang pangako niya sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagmiministry at nanatiling nakatuon sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang iiwan ko sa inyong question this Sunday, how do we commit ourselves to God? Paano ba natin ibinibigay ang ating commitment sa Panginoon? Na kapag nagpe-praise and worship, lead me to the cross, parang gusto mo na matulog. Alam niyo mga kapatid, nasasaktan nga ako ngayon eh. Kasi hindi po ako nakakanta ng choir. Even me. Ito ba yung commitment natin sa Panginoon? 20%? 10%? How do we commit ourselves to God? First, all made a deliberate decision committing ourselves completely. Ang lahat ng gumagawa ng isang sinasadyang desisyon ay ipinagkatiwala niya yung sarili niya doon sa desisyon na yon. Kaya nga nauuso yung salitang, hindi ko alam, lasing ako noon na nabuntis ako. No.
That's your decision. Ginusto mo yun. Hindi ito nangyayari ng hindi sinasadya. What I mean, mga kapatid, kapag nakakumit ka sa isang bagay, sinasadya mo ang lahat. Ginagawa mo ang lahat para dito. Napakaganda ng sinabi sa Job 11:30. Yet, if you devote your heart to Him and stretch out your hands to Him, if you put away the sin that is in your hand and allow no evil to dwell in your tent, then, free of fault, you will lift up your face, you will stand firm without fear. You will surely forget your trouble, recalling if only as waters gone by. Life will be brighter than noonday, and darkness will become like morning. You will be secure because there is hope. You will look about you and take your rest in safety. You will lie down with no one to make you afraid, and many will court your favor. But the eyes of the wicked will fail, and escape will elude them. Their hope will become a dying gasp. Mga kapatid, yung pag-aalinlangan ay pipigil sa atin na italaga ang ating buhay sa Diyos. Mga kapatid, isa lang naman ang sinabi ng Panginoon na ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Ng buo. Hindi 10%, hindi 20%, hindi 50%, kundi 100%. Kaya nga, wake up church. Commit ourselves to God. Ganda ng sinabi nung kanta ng praise and worship kaganina, na kapag tayo ay nag-commit, hinahayaan natin ang Panginoon ang nagli-lead sa atin. Sabi sa chorus, there is joy in the house of the Lord dahil you commit yourselves. There is joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout our praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this plan, and we won't be quiet. We shout your praise. Mga kapatid, kapag tayo nag-commit ng isang bagay sa Panginoon, hindi hahayaan ng Diyos na masayang ang iyong pagpapagal. Dahil ang ating pagpapagal ay may kaakibat na gantimpala. Second, we must be willing to sacrifice that which get in the way of our total commitment to God. Ito paulit-ulit ko tong kinukwento, yung pato na to. Alam ko, sawang-sawa na kayo dito, yung pato, paulit-ulit yan Sabi nung isang lalaki, di ba? Sabi niya, Lord, maglilingkod na ako. Sabi niya sa pastor niya, 3 Sunday, hindi siya dumating at sinabi niya na maglilingkod siya sa Diyos. Sabi ng pastor, anong problema? Sabi niya, pastor, kasi wala talaga akong trabaho. Ang hirap maglingkod sa Panginoon na yung pamilya ko nakikita kong nagugutom. Sabi niya, sige, bibigyan kita ng pato, 2. Palaguin mo, panagkaitlog, benta mo. Dumating na naman yung 3 araw, hindi na naman siya nakasimba. O bakit wala ka na naman? Pastor, nangitlog yung pato. Tapos ginawan ko ng bahay. Siyempre, yung itlog, ang dami. Kailangan alagaan ko siya. Dumating yung time. Sabi niya, magsimba ka na sa ligo. Yes, Pastor. Ang aga niya sa church, 9 o'clock yung simba, 6:00, nandun na siya. Bagong-bago yung polo niya. Kulay puti. Sponsored by. Happy anniversary. Wala naman ako sinabi, no? Sabi niya, Lord, pupunta ako sa simbahan, magsisimba ako. Ikukumit ko yung buhay ko sa'yo. Pagpasok niya ng simbahan, 12:00 na, walang dumating na member, walang pastor, wala lahat. Sabi niya, pambihira naman tong simbahan na to. Sabi ko na, Lord, hindi talaga totoo yung mga yan, peke. Fake. Hindi naman yung pastor na yan, lagi akong niyayaya. Wala naman pala siya dito. 12:00 na.
biglang may bumaba. Lord! Nakita niya si Lord. Lord! Woo! Kukunin mo na ako? Kukunin mo na ako. Ang aga ko dito, alas 6. Sila pastor, wala yan. Tsaka yung mga member, mga leader. Wala sila dito. Ako lang dito. Kukunin mo na ako, Lord. Inakbayan siya ng Panginoon. Anak, alagaan mo muna yung pato mo. Tapos na, kinuha ko na lahat. Alagaan mo muna yung pato mo. Mga kapatid, saan tayo nagiging busy? Saan tayo nagugugol ng ating commitment? Ayaw natin maging hipokrito. Totoo yun. Kailangan natin ng pera, kailangan natin ng trabaho, kailangan natin kumita, may mga pangarap tayo. Kaya lang kung yung pangarap natin nagiging hindrance sa paglilingkod sa Panginoon, alisin mo na yan. Mga kapatid, kailangan ng 100% commitment ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa kanta, sorry, pause po kasi ako talaga. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ako ay susunod sa Panginoon. Ako ay susunod sa Panginoon. Ako ay susunod sa Panginoon. Di uurong, di uurong. In Luke 9:57-62, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan po kayo pumunta, Panginoon." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lang mapahingahan." At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ito, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyo akong paglibing ko yung aking pamilya." Anong sagot ng Panginoon? Sinabi ni Jesus, hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Mga kapatid, ayaw natin maging hipokrito. Mahal natin yung mga mahal natin sa buhay. Pero mga kapatid, kung yung paglibing ang magpipigil sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon, alisin mo na yan. This is a 100% commitment to God. Masakit lang kung minsan isipin na mas marami pa tayong time sa ibang bagay kaysa sa paglilingkod natin sa Panginoon. At nakakalimutan natin yung totoong commitment natin kay Lord. May 3 Zumba ako every Monday, Wednesday, and Friday. Pero dahil nag-face-to-face na dito, sabi ko, Lord, aalisin ko to. Dahil hindi pwedeng hindi ako pupunta every Friday. Kailangan ko yung pera, kapatid. Pero bahala na si Lord. Alam niyo mga kapatid, gumalaw ang Diyos sa aming buhay nang hindi namin alam kung papaano. Inalis ko lahat ng aero ko, even Wednesday. Kasi yung oras ng aero ko, 6 to 7. Yung online ng midweek, 7 to 8. Para ako naghihikapos mag-online kahit pawis na pawis ako at ipapakita sa member na okay ako, ready ako. No. Lord, alisin ko na lahat to, bahala ka na. Pero bakit until now, nandito ako mga kapatid? Andyan yung pamilya ko, andyan yung anak ko. We need to decide to follow Jesus and no turning back. No turning back. Mga kapatid, this is crucial. Crucial. Anytime pwedeng dumating ang Panginoon at akala natin napakaaga natin sa church, tapos na pala. Sa basketball, pag crucial, hindi ka pwedeng paanga-anga.
Kung ipapasa mo, kailangan 100% maipasa mo dahil kapag na-steal yun, crucial, matatalo kayo. Mga kapatid, nasa crucial tayo ng ating buhay. At kung naniniwala tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon, we need to commit ourselves 100% at hindi pa unti-unti lamang. Sabi ng Panginoon, may isa na naman. Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan niyo muna magpaalam muna ako sa aking mga pamilya. No! Huwag ka na magpaalam sa pamilya mo, sumunod ka na kay Lord. If you cannot commit to God completely, your service in the kingdom of God is useless. You are not fit to the kingdom of God if you cannot commit all that we are to Him. We may have to give up things. We may have to give up people. We may have to give up jobs. We may have to give up our selfishness. We may have to give up our self-centeredness. Commitment requires complete and total devotion and giving up anything that hinders our devotion to God. And lastly, the commitment of all these people from Scripture meant a total commitment, not just a contribution. Ruth didn't just make a contribution to Naomi's life. Ruth was completely committed her life to her mother-in-law, no matter what happened. Paul didn't just give or preach a message of gospel when it was convenient. He didn't just give a contribution. He gave his life figuratively and literally to and for God. Nakita niyo yung itlog at bacon? Paborito namin mag-asawa yan eh. Walang tinapay, walang kanin, itlog lang tsaka bacon. Pero I realize na yung itlog, contribution lang siya ng manok. Pero yung bacon, a total commitment of life para maging buo siyang bacon. Na-realize niyo yung mga kapatid? Sarap na sarap tayo sa itlog tsaka sa bacon, pero how committed yung bacon para ibigay niya yung sarili niyang laman para makain natin. And yet, sarap na sarap tayo. Pero yung itlog, just a contribution. And anytime pwede siya mag-produce uli, buhay pa rin yung manok. God called us to a commitment, not to a contribution. Kaya nga mga kapatid, may pinrepare po ako dito bago ako magtapos. Tapos na po tayo. Video po ito ni Isaac. Kailanman, hindi naging madali ang math. Addition, subtraction, nakakabanas. Kaya, madalas, nagdodrawing na lang ako. Putin man ang hapon, o hanggat antukin ako. Pangarap ko kasi, maging artist. Buti na lang, andyan si Kuya. Best friend, and ultimate supporter ko. Siya rin yung nagpapatulog sa akin noon. Siya lang rin ang nakakaalam at believe sa drawing skills ko. Kasi sa paningin ng iba, hindi ko naman ikakayaman ang pagiging artist, di ba? Kaya, pasalamat na talaga ako kay Kuya. Pero, dumating yung araw na hindi ko makakalimutan. Di ko alam kung paano ko kontrolin sarili ko. Bata pa lang, tinuturi kong kayamanan ang mga artworks ko.
Alam mo yun. Di mo dapat ginawa yung kuya. Hindi mo ba naiisip yung nararamdaman ko? Nabukasan, nalimutan ko birthday ko pala. Pero ikaw, hindi mo nalimutan? May plano ka pala. Ito, ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Munduhin ko noon, mas gumanda pa. Munduhin ko noon, nasa t-shirt ko na. Salamat kuya. Bawat oras na kasama kita, kayakap kita, tawanan, iyakan, lahat nanatili sa puso ko. Paalam, kuya. Mga kapatid, yung pag-iyak ni Zach, kaya siya umiyak. Kasi hindi talaga siya umiyak dahil masaya siya. Umiyak siya dahil natapakan yung paa niya. Totoo yun. Sabi ko, sakto, i-video nyo na. I-video nyo na. Nagyayakapan sila. What I mean is, mga kapatid, kahit sa kabila ng kahirapan ng ating buhay, kaya nating mag-produce ng magandang kwento at matapos ang ating buhay sa ating commitment. Dahil kinumit nung bata, yung kanyang buhay, nagagawa sila ng magandang video. Kahit natapakan siya, nagawa niya yung magandang video. To God be all the glory. Salamat po, Pastor, sa nakakagising na mensahe ng buhay.